Okay, good morning, Emmanuel. Mas lakasan po natin. Magandang umaga, Emmanuel. Ayan, yung mga kasama po natin online, magandang umaga po sa inyo lahat. And of course, sa ating mga kasama po rito na nagbigay po ng oras para maging maaga, ang pagdating po nila, pagpalain po tayo ng mahal nating Panginoon. To start the day, batiin natin yung katabi natin at bigyan natin ng mainit na smile at sabihin mo, I'm glad that you are here. Come on. Yan. Bigyan mo ng ngiti para hindi malungkot ang dating. No? Okay. Excited po tayo, of course, every Sunday. Actually, every day dapat. Because today is the Lord's Day. So bigyan natin ng mainit na pagbati ang Panginoon natin. Magandang umaga po, Panginoon. Bigyan natin ng magandang pagbati ng mainit na palakpak. Come on. Parang hilaw ng kaunti. Pakilakasan pa natin ng kaunti. Yun. Okay. Gusto ko pong basahin po natin ng sabay-sabay and from the heart. Pero pong ating pambungad. Ayan. Sabay-sabay po nating basahin with conviction. Ready? Begin. God is to be praised with all our strength, our minds, our souls, our voices, and the hearts should go with it in exaltation. Alam po ninyo, ang pagsamba ay hindi lamang pala panloob. Dapat kasama po yung kabuuan ng pagkatao po natin, our whole being. And so kung ready na po tayo, let us join together, let's all stand, and offer up to God yung pong ating grateful praise, and let us worship the Lord from the heart. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po for the time that we can gather in your name. Salamat po sapagkat palagi po ang opportunity na ibinibigay mo sa amin to be with you and upang muli naming maranasan, Panginoon, ang iyong pagyakap. Maraming salamat, Lord, sa bawat isa na dinala mo ngayong umaga at maraming salamat sa mensaheng ibibigay mo para sa aming lahat. Muli po kami ay nag-aalay ng pagpupuri sa iyo, Panginoon. Muli po inaalay namin sa iyo ang buong puso, buong lakas, isip, ang aming mga tinig, nais aming bigyan ka ng kaluwalhatian, Panginoon. Tanggapin mo, Lord, ang aming mga pag-aalay na ito. Anawa ang lahat po ng ito, Lord, magluklok sa dapat mong kaluklukan, Panginoon, sa pinakamataas na trono ng langit, Panginoon, na kung saan ka nararapat. Sa iyong banal na harapan, Panginoon, nagpapakumbaba po kami. May kilala po ng aming mga naging kasalanan sa iyong harapan. Humihingi kami ng tawad, Panginoon. Linisin mo kami ng banal na dugo ng Panginoong Jesus. Ugasan mo kami, Lord, sa lahat po ng bahid na ito. Kasalanan ng isip, salita at gawa po namin na hindi po naging kalugod-lugod sa iyo. Salamat po sa pagpapakasakit ng aming Panginoong Jesus. Salamat po sa iyong dakilang pag-ibig para sa aming lahat. At maraming salamat sa kapatawaran po ng aming mga kasalanan. Nais po naming itaas sa iyo ngayon, Panginoon, ang aming mga birthday celebrants sa linggong ito, Panginoon. Nawa ay muli mo po silang samahan, Panginoon, sa kanilang pagdiriwang na ito ng kanilang kaarawan. Salamat po sa maraming taon na binigay mo sa kanila. Mga taon ng katapatan at kabutihan mo sa buhay po nila, Panginoon. Salamat kung paano mo sila patuloy na inaakay patungo sa kaganapan ng magandang plano mo po sa buhay po nila. Salamat kung paano mo sila sinusustain, Panginoon, everyday ng buhay po nila. Salamat sa iyong protection and covering, sa iyong daily provision para sa kanila. At salamat kung paano mo gagamitin ang buhay po nila upang maipakilala ang Panginoong Jesus sa kanilang community. Tinataas po namin sila sa iyo ng buong pagmamahal, Panginoon.
at buong pagtitiwala. Na ikaw ang gaganap, Panginoon, ang sinimulan mong magandang bagay po sa buhay po nila. Ngayon din naman, tinataas po namin ang aming prayer focus for this week. Ang aming mga regular members, outreach members, associate members, pastors, leaders, tinataas po namin silang lahat sa iyo, Panginoon. At tinihingi, Lord, ang isang malinaw na pangitaing patuloy mong ibibigay. Ang iyong gabay patungo sa pangitaing ito, Panginoon, ang kakayahan upang ma-accomplish ang pangitaing ito, Panginoon. Patuloy ka pong magkaloob, Lord, ng special blessing sa kanilang lahat. Every day, ma-experience po nila ang presensya mo, ang pagkilos ng iyong kapangyarihan sa buhay po nila. Maraming salamat po sa kanilang paglilingkod, pagsisikap at pagtsatsaga, Panginoon, sa ministry. Alam namin, Lord, na sa takdang panahon, aanihin nila, Panginoon, ang mga gantimpala na nakalaan para sa kanila. Salamat po, Panginoon, kung paano mo rin pagpapalayan ng aming ministry focus for this week. Ang Lego Ministry, pangunguna po ni Elder Hermie, Jed, and Jeff. Dalangin namin ng wisdom na ibibigay mo po sa kanila upang patuloy pong makahikayat ng mga kabataan na ang puso ay para sa iyo. Bigyan mo sila ng kakayahan, Panginoon, upang makaisip ng mga pamamaraan, upang maging masigla, Panginoon, ang Lego Ministry sa Emmanuel. Pagpalain mo rin, Lord, ang mga kabataang umaattend po dito, Panginoon. Nawa sa pamamagitan po ng kanilang weekly small group meetings, monthly fellowship, ay makasumpong po sila ng malalim na relasyon sa iyo. Sama-sama, Panginoon, kung paano mo sila sasanayin, i-equip upang sila ang tatayong mga kasunod na henerasyon sa mga panahon na darating. Pagpalain mo po ang Lego Ministry sa kanilang pamumuno, Panginoon. Gayun din naman, idinadalangin po namin sa iyo ang missions focus for this week. Inaalala po namin ang ECMI Cabiao sa pangunguna po ni Pastor Tito and team. Humihingi rin kami patuloy, Panginoon, ng gabay sa malawakang evangelism and discipleship na isasagawa po nila, Panginoon. Ikaw ang magbibigay ng tagumpay sa bagay po na ito. Ikaw ang magbibigay ng walang hanggang lakas sa kanila upang ipagpatuloy ang ipinagkatiwalang pangitain. Pagpalain mo po sila, Panginoon, ng lahat po ng pangangailangan nila, ang kabuuan po ng community ng ECMI Cabiao, na di po sila magkukulang sa kanilang mga pangangailangan. At ang buhay nila, Panginoon, patuloy na mamamayagpag, Panginoon, magagamit para po sa kaluwalhatian at karangalan ng iyong banal na pangalan. Itinataas din po namin sa iyo, Panginoon, ang CBAP and SOMA. Patuloy kami humihingi ng kapangyarihan sa iyo upang maipagpatuloy ang Vision 2025. Sa itinakdang Pastors Conference ngayong October, hinihingi po namin ang patuloy na pagkakaisa, Panginoon, pagpapalakasan sa bawat isa, at ang kakayahan, Lord, upang makamit ang mithiin, Panginoon, ng sama-sama. Pagpalain mo ang aming tagapanguna, Dr. Ray Abante, ang mga kapastoran, mga churches, leaders, members ng Conservative Baptist Association of the Philippines, na ikaw, Lord, ang magbibigay po sa amin ng kapangyarihan upang mamayagpag, Panginoon, upang ipakilala ang iyong pangalan sa iba't ibang dako. Dalangin din namin, Lord, ang aming mahal na bansa, ang bansang Pilipinas. Hinihingi po namin ang patuloy na awat tabag mo, Panginoon, upang ang bansang ito ay mahango sa kahirapan. Makamit namin, Panginoon, ang mithiin ng kapayapaan, Lord, at pagkakaisa. Bigyan mo ng gabay ang aming mahal na Pangulo sa kanyang pamumuno. Pagpapalain mo po ang gawa ng kanyang mga kamay, at nawa sa kanyang termino, Panginoon, makita niya ang bunga ng kanyang mga pagsisikap para po sa ikabubuti ng bayang ito. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang bansang Pilipinas at patuloy na inaangkin po namin ang iyong pangako
na ang bansang Pilipinas ay itataas mo sapagkat ang bansang ito ay bansang kumikilala at nagtitiwala sa iyo. Salamat, Panginoon, kung paano mo rin pagpapalain ang Bless Our Cups Ministry sa pamumuno ng aming mga life coaches, week after week, sa pagmi-minister, sa pag-encourage at pagtuturo. Bigyan mo kami ng kakayahan at lakas. At para sa aming mga kapulisan, dalangin namin ang patuloy na pag-iingat mo, ang pagbibigay mo, Panginoon, ng kakayahan sa kanila, ang pagbibigay mo, Lord, ng katalinuhan upang magampanan po nila ang kanilang tungkulin. Manatiling tapat sa bayan at sa Diyos. Salamat, Panginoon, maging sa araw na ito, tinataas po namin sa iyo ang aming mga minamahal po na mga panauhin. Nawa ngayong araw na ito ay araw na itinakda mo upang makatagpo kanila, masumpungan nila sa pamamagitan ng iyong salita ang buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon, ang lahat ng ito itinataas namin sa iyo, nananalangin kami ng taimtim sa aming puso. At tinihingi, Lord, sa iyong paraan at panahon, bigyan po ng kasagutan ang mga panalangin ito. Pinupuri ka po namin, pinasasalamatan. Ito po ang dalangin ng iyong mga anak na tunay na nagmamahal. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. Amen. Sabi nga po ni Paz, ang pagpupuri ay hindi panloob lamang. So ngayon, ipakita natin lahat kung paano natin pupurihin ang Panginoon. Let's sing our praises to God. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Not gonna live by
Jesus' name.
Amen. 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 Let's continue to praise and worship God. Indeed, He is our God. He's capable of doing anything. And we can call out to His name. He's great. He's strong. He's a healer. He has power. So let's come to Him. Water you turn into wine, open the eyes of the blind. There's no one like you, none like you. Into the darkness you shine, out of the ashes we rise. There's no one like you, none like you. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Into the darkness you shine, out of the ashes we rise. There's no one like you, none like you. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? Then what can stand Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? Then what can stand against? What can stand against? Indeed, if our God is with us,
us. But it doesn't stop there. Lahat tayo tinawag to live like Christ has lived here on earth. Let us be the generation who shares His gospel, who lives like Christ has lived here on earth, and do what we have been called to do. It doesn't end on Christ's death. Let us live as we are called to live. Hosanna in the highest.
Hosanna in the highest. Blessed be the name of the Lord. Bigyan po natin ng warm welcome ang Panginoon po natin. Amen. Ano ba ang mga nakikita ng isang malapit ng mamatay? Ganda ng intro. Ano mga bagay na nangyayari bago, yung huling sandali ng isang tao? Talagang panggising po ito. Okay. So magse-share po ako ng ilang mga bagay, pero gusto ko po munang ibigay ang isang disclaimer po. Ang mga sumusunod pong paglalahad na gagawin ko po ngayon ay base sa personal na karanasan at paniniwala po ng may akda po nito. Ang Kristiyano sa aksyon, sila po ang source po natin. At hindi po sinasang-ayunan at hindi itinutulak ng inyong lingkod na paniwalaan ng lahat po ng mga ito. Ang tanging sinasang-ayunan lamang po ng inyong lingkod ay ang mga talata sa banal na kasulatan. So yun po, doon po tayo nakabase. Ang tanging layunin lamang po natin sa ilustrasyong ito ay para lamang po sa pagsasalarawan ng kamatayan. So para lang po magkaroon tayo ng visual ng kamatayan. So unang bagay na nais ko pong ibahagi ay yung paghihiwalay ng katawan sa espiritu. At the moment of death, maghihiwalay po ang katawang lupa sa espiritu ng tao. At ito po isang kamangamanghang bagay, misteryoso, at hindi ko alam kung anong feeling, di pa naman natin naranasan yun. Pero ang pakiramdam marahil ng isang mamamatay ay ang pagmasdan niya ang kanyang physical na katawan habang humihiwalay ang kanyang espiritu o kaluluwa. Ayon po sa Ecclesiastes chapter 12 in verse 7, "And the dust returns to the ground it came from, and the spirit returns to God who gave it." And so dito po sa mga talatang ito, malinaw na makikita po natin ang paliwanag sa dalawang bahagi ng buhay ng isang tao, ang katawan at ang espiritu, na pinagsama. At sa panahon ng kamatayan, maghihiwalay po ang katawan at ang espiritu ng Panginoon. Ang katawan babalik po sa alabok ayon doon sa ating scripture, at ang espiritu po ibabalik po sa piling ng ating Panginoon. Nawang ikalawa, ang makita ang mga mahal natin sa buhay na naunang namayapa. Madalas po natin ito naririnig, na kinakausap nila o nakikita, di po ba? Yung mga mahal natin sa buhay na namayapa. Ang hangganan ng buhay at kamatayan ay bigla mong makikita ang mga mahal mo sa buhay na nauna ng lumisan, mga lolo, lola, nanay, tatay, kapatid, kaibigan. So lahat po sila, makikita po siya o nakikita daw ng isang mamamatay na o malapit ng yumao, na parang nag-iintay upang salubungin sila sa isang bagong paglalakbay sa buhay. Ayon po sa Lucas chapter 16, familiar po sa atin itong kwento ng rich man at Lazarus. Namatay po si Lazaro at dinala siya ng anghel sa piling ng Panginoon ni Abraham. Ito po yung lugar ng kapahingahan para kay Lazaro. At namatay din yung mayaman at inilibing, yung po sabi ng scripture. Isang katotohanan na malinaw na sinabi ng scripture, dinala si Lazaro, siya po ay kinuha ng mga anghel ng Panginoon at dinala sa piling ni Abraham. So ibig sabihin, hindi nag-iisa ang isang namatay na tao sapagkat dadalhin siya sa piling ni Abraham, na kung saan naroroon din ang ibang mga nangamatay. At ipinapahiwatig ng mga salitang ito na ang mga namatay sa Panginoon, kasama ng mga mahal natin na nasa Panginoon na yumao na, ay naroroon at nag-iintay para tayo ay salubungin. Sa Roma, pangatlo, pag-alaala o pagsasariwa sa nakaraang buhay. Yan, yung pangatlo na po tayo, Pag-alaala at pagsasariwa sa nakaraang buhay. At the moment of death daw, makikita mo ang kwento ng buhay mo na parang isang pelikula.
Sa isang iglap, makikita mo magmula nung ikaw ay ipanganak, hanggang sa nabuhay ka, lumaki, tumanda, hanggang sa point ng kamatayan mo. Ang mga ginawa mo noong araw, mabuti at masama. Ang sabi po ng Romans chapter 14 in verse 12, kaya't bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos. Yun po ang sabi ng Romans chapter 14. Ibig sabihin, ang bawat isa sa atin talaga ay haharap at susuriin ng Panginoon ang buhay po natin nung tayo ay nabubuhay pa. Ayon naman sa 2 Corinthians chapter 5 in verse 10, sapagkat lahat tayo haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon din sa ating mga gawang mabuti o masama nang tayo ay nabubuhay pa sa katawang ito. In other words, talagang doon sa katarungan ng Panginoon na haharap po tayo. At dito pinagtitibay ni Pablo yung katotohanan yon. Tatanggap tayo ng gantimpala o mawawala ang gantimpala po sa atin. At dito, sa puntong ito, ayon po doon sa artikulong yon, ay mauunawaan natin ang bawat desisyong ginawa natin sa buhay na nakaapekto sa buhay po natin at nakaapekto sa buhay ng iba. So doon mo ma-realize yung mga maling ginawa mo sa buhay mo. Now, pang-apat, pagkaunawa sa kawalan ng halaga ng mga material na bagay. Ayon po sa Mateo chapter 6, sabi po diyan, huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang insekto at kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip mag-impok tayo o kayo ng kayamanan sa langit. Do'y walang naninirang insekto at kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw. So dito po malinaw ang babala ng Panginoon na hindi po talaga dapat bigyan ng pagpapahalaga o importansya ang pag-iimpok ng labis para sa ating pangangailangan dito sa lupa. Sa bahaging ito, mauunawaan daw natin ang kawalan ng halaga ng material na bagay. Na kung saan, di ba? Madalas po sa atin, maging mga Kristiyano, nahuhulog po sa bitag ng kaaway sa bagay na yan. Lahat ng naipon mo, pera, kayamanan, luho sa buhay, mawawala ng kabuluhan sa harap ng kamatayan. And so at that point of death, mababaliwala pong lahat ang mga pinagsikapan po natin. At dito, maunawaan natin ang malaking panghihinayang sa mga panahong naaksaya sa mga bagay na walang halaga sa langit. Laban sa mga bagay, laban sa panahon na sana'y nagamit natin para po sa mga bagay na mayroong kabuluhan pagdating po natin sa langit. Ang tanong, ano nga ba ang mahalaga? Ang mga pera at ari-arian ay mahalagang bahagi ng ating buhay at kailangan po natin ito para sa maayos na pamumuhay. Ngunit, dapat ba itong mauna sa lahat, pati sa Panginoon natin? Yun po ang isang mahalagang tanong na dapat po nating isettle today. Ang nais ng Panginoon ngayon pa lang habang nabubuhay tayo, mawala na yung appetite po natin doon sa mga material things na kung saan marami po sa atin ang nahuhulog. Ang tunay nating kayamanan ay sa pamamagitan ng ating relasyon sa Panginoon. On that day, mababaliwala ang lahat ng ating pagnanasa sa mga bagay na makasanlibutan. Panlima, pagdalaw sa panaginip ng mga buhay na tao upang magpaalam. Di ba, ano rin natin to, no? May mga nananaginip na panaginipan nila yung namatay nilang mahal sa buhay. So ito po yung mga bagay na magmumulat sa atin sa kahalagahan ng maunawaan natin ang kamatayan. Hindi po direktang binanggit ng Biblia ang mga pamamaalam sa pamamagitan ng panaginip. Makikita natin ang kalagahan na ibinibigay ng Diyos sa mga panaginip sa mga mahalagang sandali. Doon po sa Genesis chapter 41, ito po yung tagpo na kung saan ginamit ng Panginoon si Jose, si Joseph, upang bigyan ng kahulugan ang panaginip ng Paraon. At dito, sinabi na ni Jose kay Paraon, ang darating na salot at tagtuyot. Kung kaya't maraming buhay ang naligtas, kasama na po ang
Israel doon sa panahon po na yon. Now, patungkol sa panaginip, sa isang na maalam, ito ay maaring paraan ng Diyos upang magbigay ng kaaliwan sa mga naiwan. Isang paraan pa rin ng Diyos upang tulungan ang kanyang mga anak. Ginagamit ng Diyos ang panaginip upang magatid ng mga mahalagang mensahe. Number 6, mga nakikitang matinding liwanag ng isang taong malapit ng mamatay. Meron po ba kayo naalalang mga ganyan? Na sinasabi nila, meron ako nakitang magandang maliwanag na bagay. Ang sabi po ng 1 John chapter 1 verse 5, ang Diyos ay liwanag at walang anumang kadiliman sa Kanya. And so yung ilaw po ay talaga, kapag nakakita ang isang tao na isang liwanag, kababalaghan na po yun eh. Pero higit pa po doon, ang liwanag ay simbolo ng kalinisan, kabanalan at presensya ng Diyos. Hindi lamang bagay na nakikita, ngunit ito'y isang bagay na nararamdaman. So kapag sinabi ng mamamatay may nakikita siyang liwanag, hindi lang yung physical na nakikita niya, kundi yung nararamdaman niya sa kanyang buhay. Nagbibigay ng walang hanggang kapayapaan at kasiyahan na dulot lamang ng may kapal ng ating Panginoon. So parang hinahatak at ginagabayan sila ng liwanag na ito patungo sa kanilang buhay sa langit. So yun pala yung liwanag na yon ang nagiging gabay. Now kasama ng pangako sa Revelation 21 in verse 4, at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, wala nang kamatayan, dalamhati, pagtangis at paghihirap sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. And so ang mga pangakong ito ay pumapawi ng pag-aalinlangan, pumapawi ng takot at nagbibigay ng katiyakan sa taong papanaw. Marahil, pero hindi po tayo tiyak sa mga paliwanag po na yon. Number 7 and last, makikita ng mukhaan ang ating Panginoon. Ito po yung ultimate na gusto po natin sa paglalakbay sa panibagong journey ng buhay, ang humarap sa lumikha na siya nakakakilala sa atin bago pa tayo isilang po dito sa mundong ito. Psalm 139 in verse 13, ang anumang aking sangkap ikaw, O Diyos, ang lumikha. Sa tiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata. And so ang pagharap sa Diyos, ang ating pinakapangarap sa buhay. Ang makasama siya at manahan sa kanyang kanlungan. At sa tagpong ito ay yung lahat po ng pananabik po natin, pagkauhaw at pagkagutom po sa Panginoon, ay pupunuan po niya. Revelation 21 verse 3, ang sabi po dyan, look, God's dwelling place is now among the people and He will dwell with them. So kasama po natin sa sandali po ng kamatayan at sa pagharap sa Panginoon, kasama po ng pangakong yun. Makakasama natin ang Panginoon at ito po ang magpaparam, mag-aalis ng lahat ng pigati at papalitan ng walang hanggang kaligayahan sa piling po ng ating Panginoon. At mamumuhay tayo sa piling ng Diyos magpakailanman. Mga kapatid, tayo po ay naririto sa lupa pansamantala. Ang tunay na mahalaga ay ilagay ang Diyos sa unang lugar ng ating buhay. Tapos na po ang sermon po natin. Mateo chapter 6 in verse 33. Nandun na po talaga yung lahat ng sangkap di ba? Ngunit hindi sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban. At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. So hindi po natin kiniklaim at itinuturo ang lahat po ng mga sinabi po natin dito, yung po gusto nating liwanagin. Hindi po lahat tumpak. Ang tama lang po talaga doon yung mga verses na binanggit po natin. Ngunit yung mga karanasan, hindi po natin matiyak kung ganun nga talaga, dahil vague po ang yung mga, hindi po specific na sinabi po yun sa Bible. Ngunit gusto lamang po natin itong gamitin upang makita po natin yung napakahalagang aspeto ng kamatayan na gusto nating bigyan ng diin. Na mahalagang bigyan po natin ng pagtutuon
dito sa ating pagtatalakay, na ating mapagmuni-muni na ang buhay ay maiksi lamang po talaga. Hindi po natin to ganong pinapansin lalo na po pag maraming masayang bagay na nangyayari. Gusto nating bigyan ng diin na ang buhay ay pansamantala at dapat bigyan po natin ng paghahanda ang pagdating ng kamatayan. Kung meron man po tayong dapat tandaan pag alis po natin sa lugar na ito, ang tandaan natin ang buhay ay maiksi lamang at kailangan po nating maghanda sa pagdating ng kamatayan. At ang dapat na binibigyan po natin ng mas labis na pagpapahalaga at ginagawa sa sanlibutan ito na nakakaligtaan po ng marami ay ang paghahanda sa kabilang buhay. Welcome po sa ating series called Death at ang ating ikatlong installment ay entitled Death is not the end of our story. Kung ready na po tayo, babasahin po natin ang 2 Corinthians chapter 5 in verses 1 to 5. Sabay-sabay po tayong tumayo at basahin po natin ang scripture. Basahin po natin ang tao sa puso po natin. Ready, begin. For we know that if the earthly tent we live in is destroyed, we have a building from God, an eternal house in heaven, not built by human hands. Meanwhile, we groan, longing to be clothed instead with our heavenly dwelling. Because when we are clothed, we will not be found naked. For while we are in this tent, we groan and are burdened, because we do not wish to be unclothed, but to be clothed instead with our heavenly dwelling, so that what is mortal may be swallowed up by life. Now the one who has fashioned us for this very purpose is God, who has given us the Spirit as a deposit guaranteeing what is to come. Manalangin po tayo. Panginoon, sarap pakinggan at basahin at muni-munihin ang iyong salita. At ngayong umaga kami po humihingi ng gabay sa iyo. Tulungan mo na lubusan po naming maunawaan ang mga katotohanan ito, na siyang magbabago po ng aming buhay mula ngayon hanggang sa pagbabalik mo. Hinihiling po namin ang gabay ng Espiritu mo. Ilayo mo po kami sa mga gawa ng kaaway. Itaboy mo po sila doon sa dako na kung saan sila ay dadalhin ng Espiritu ng Panginoon at hindi magbalik sa lugar na ito. Kinukumit po namin sa iyo ang pag-aaral na ito, Panginoon. Buksan mo ang aming isip at puso. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Mari na pong maupo. Ang summary statement po ng ating mensahe ngayong umaga ay ganito, no? Our earthly life will end. Matatapos po ang buhay po natin. Eternal life will be never ending. And so from the moment po na tayo ipinanganak, doon po nagsisimula ang kamatayan. Binibilang na po yung oras ng kamatayan po natin. You know, life is wasting away. Our life is wasting away. Nauubos po ang bilang ng araw po natin dito sa mundo. Life is withering, parang bulaklak na unti-unting natutuyo ang buhay po natin. Our bodies have an expiration date. Meron pong expiration date. But God promised to replace what is temporary with eternal. Alam mo na ba kung kailan na expiration date mo? Alam mo na? Hindi pa. Pero ang tiyak doon, meron pong expiration date ang buhay po natin. And so the immediate context is found, ito pong binasa po natin in 2 Corinthians chapter 4, in verses 8 to 9. We are hard-pressed on every side but not crushed, perplexed but not in despair, persecuted but not abandoned, struck down but not destroyed. Dito po ay binanggit ni Pablo ang mga naging karanasan po nila nung sila ay magsimulang sumunod sa Panginoon po natin. At kasama ng mga fellow workers ni Pablo, binanggit niya rito yung kanilang willingness to endure great suffering because of the gospel of Christ. They were willing to endure the persecution, the sufferings for the sake of the gospel with no hesitancy and reluctance,
but with all courage, boldness, and determination, they pursued the vision of Jesus. So wala pong naging hadlang sapagkat ipinagpatuloy po nila kahit ganong kahirap, kahit mga hulugan man ito ng buhay po nila. Now, bakit kaya ganon ang kanilang determination? Sinabi rin po sa mga talatang sumunod na ito ang naging motivation po nila sa kanilang pagsisikap para maitaguyod ang gawain ng Panginoon. Ang dahilan sapagkat sila'y talagang nananalig sa pangako ng Panginoon sa pagkabuhay na muli. Sila'y nananalig sa Panginoong Yesus na siya ay nabuhay muli mula sa kamatayan. At ang lahat ng mga mananalig sa Panginoon po natin ay kasama ring bubuhayin niya pagdating ng panahon. Ang katotohanan yon ang nagbigay po sa kanila ng endurance para po sa iba't ibang kahirapan ng buhay na dinaanan po nila. And I believe the same is true with us, brothers and sisters. You know, knowing and believing in the resurrection of Jesus will enable us to endure the hardships of life. Sapagkat mayroon po tayong tinatanaw na dakilang pangako mula sa Panginoon natin. Now, ang passage po natin ngayong umaga nagsimula sa 3 bagay o 3 salita. Pakibalik lang po yung verse po natin. Ayun, ang ganda, nilagyan pa ng arrow. Okay, for we know, yun po yung 3 salita na napakahalaga, nang ibig sabihin, ito'y nagbibigay ng idea of certainty. We know for certain, alam natin. Nang ibig sabihin, to see with perception, hindi lang nakita ng mata, kundi naunawaan at kabuuan ng isang tao, lahat ng senses niya, nauunawaan niya ang mga katotohanan na ipinapahayag po rito. And so today, 2 mahalagang katotohanan lang po. Primary truths na mahalaga po sa atin na dapat nating alam, kailangan with certainty. At ito'y tiniyak po ng Bible sa atin. Number 1, earthly life is finite. Ang buhay sa mundo ay mayroon pong katapusan. At ito po ang metaphor o talinghaga na laging ginagamit po sa Bible to describe our life, that we are all intense. Yung pong ginamit ni Apostol Pablo sa verse 1. At tulad ni Pablo na siya mismo, nauunawaan niya kung anong kahulugan ng isang tolda o tent, sapagkat siya mismo ay isang tent maker. And so earthly life is finite because life on earth is temporary, pansamantala po. For we know that if the earthly tent we live in is destroyed, so may katapusan ang buhay, masisira ang katawang lupa. Ang isang tent ay hindi po nauukol sa pagiging permanente. It is not meant to be permanent. Tents are designed to be used for a short time, pansamantala lamang. And so our bodies are like tents. Ginamit ang analogy ng isang tent para ipatungkol sa buhay ng isang tao. Ang buhay ng tao, tumatanda, kumukulubot, pumuputi ang buhok, nanghihina, nagkakaroon ng arthritis, ano pa, hindi na makatungo, yung mga muscles nanghihina, madaling mabalian ng mga buto, yung puso, bumabagal ang pintig, yung mata, halos hindi na makakita dahil nagkakaroon ng edad. Lahat po ng ito kasama po sa pagtanda ng tao at pagkamatay o patungo sa kamatayan ng isang tao. And no amount of vitamins ang makakapag-delay ng process of aging. Dadaan po talaga tayo sa pagtanda. Ang katawan po nating panlupa ay hindi po panghabang buhay. Ang cells ng ating body, ayon po sa aking nabasa, ay sa isang adult, normal adult, ay nawawalan o namamatayan daw siya ng 50 to 70 billion cells a day. Per day po yon. So bago po lumubog ang araw ngayong araw na ito, mamamatayan po tayo ng 50 to 70 billion cells sa katawan po natin.
ang katawan ng tao ay hindi po nakaprograma o nakaprograma po siya na mamatay rather. Talagang nakatalaga ang buhay ng isang tao na mamatay. And so for 1 year or for 1 week, ang kabuuan ng mamamatay more or less sa ating cells ay 350 billion cells sa isang linggo lamang. Kaya at the moment na tayo ipinanganak na, doon na po ang simula ng pagbibilang po natin, ng kamatayan po natin. Now, James chapter 4, verse 4 reminds us, what is your life? Ang sabi po ni James, you're a mist that appears for a little while and then vanishes. Parang isang hamog, nariyan, mamaya wala na. Ganun po ang buhay po natin. Proverbs 27 in verse 1, do not boast about tomorrow because we don't know what a day may bring forth. And so life is not all there is. Kung nakakalimot tayo na ang buhay ay mahaba pa, ang buhay ay ito, kumain, uminom, magpakasaya, hindi po. Ang buhay po ng isang tao ay maiksi lamang. We only live for a short span of time and live this earth for another world. Paghiwalay ng ating katawan at spirito, pupunta po tayo sa ibang mundo. Yun po ang malinaw. Ngunit, meron pong karugtong po yun, ano? Dapat din nating maintindihan na ang tao ay isang eternal being. Wala pong katapusan ng buhay ng isang tao, mawala man ang physical na katawan. Nagpapatuloy po tayo mabuhay pagkatapos ng buhay dito sa lupa. So life on earth is temporary. Number 2, life on earth is unpleasant. Meanwhile, we groan, longing to be clothed instead with our heavenly dwelling. For a while we are in this tent, we groan and are burdened. So dito, dalawang salita ang ginamit ni Pablo. Groan, nang ibig sabihin to sigh heavily within. Magbuntong hininga ng malalim. And then ginamit din ang salitang burdened. Nang ibig sabihin na ang to be pressed down on the inside. Parang may dagan na mabigat. Nahihirapan tayong huminga dahil po sa burden ng buhay. And so Paul reminds us that this life is filled with unpleasant things. Trials, troubles, tragedies, traumas. Habang nandito tayo sa lupa, mga kapatid, haharap po tayo sa lahat po ng ito. Dadaanan po natin. This life is a life filled with problems. But thank God that again, this life is temporary, pansamantala. Pangatlong bagay, life on earth is unpredictable. Sa verse 7 of the same chapter, for we live by faith and not by sight. And so we are told to live by faith and not by sight. And to live by faith is to live according to the will of God and to live what God reveals to us, rather than trusting our own understanding. Ipinagkakatiwala natin ang lahat kung paano tayo mamumuhay dito sa mundo, kung paano natin gagamitin ang mga ipinagkatiwala ng Panginoon para pamahalaan natin. And so we live by the promises of God. And God allows us to pass through all events of life. Happy times, sad times, kahit anong klase ng buhay, ipararanas sa atin ng Panginoon to prepare us for glory. Yun po ang purpose ng Panginoon. And He uses the pressures of this life to remake us into His perfect image. Yun po pala ang paraan ng Lord para hubugin ang bawat isa sa tunay na pagkataong nais ng Panginoon na hubugin po tayo. So life on earth is a testing time, brothers and sisters. But the good news is this life and its problems will not last forever. Life with all its groanings and burdens will end someday. Matatapos po yan. It didn't come to stay, but it merely came to pass. Dadaan lamang po ito sa buhay po natin. Earthly life is temporary or finite. Secondly, we learn
this truth. Eternal life is forever. For we know that if the earthly tent we live in and is destroyed, we have a building from God, an eternal house in heaven not built by human hands. Life is temporary, unpleasant, and unpredictable, but Paul says believers have a building from God. Ano po yung tinutukoy na building from God? Hindi po ito yung heaven, baka malito po tayo. Ito po yung katawang panlangit na ibibigay po sa atin ng Panginoon. We move from a temporary tent to a house in heaven which is permanent. Naalala ko po si Pastor Ding nung ginagawa ko po ito. Bigla sumagi sa isip ko. Pastor Ding, Ate Bebot, napaka-close po namin ni Maris sa kanilang dalawa. Kahit anong bagay po pwede namin pag-usapan. Open po kami. And sila po yung kinikilala naming mga kuya at ate po natin dito sa Emmanuel. Yung taon pong 2021, napakalungkot pong taon po nito. Sapagkat ito po yung taon na kung saan ang death toll ng Emmanuel ay 3. Kuya Ding, Ate Bebot, and Brother Marcy, kung naalala po ninyo. Dito po sumalakay sa atin yung COVID-19 Delta variant. Ito po yung pinaka-strongest variant po ng COVID-19. Muntik pa pong maging 4. Si Ate Bebot na una ng April 2021, followed after 10 days ni Kuya Ding ng May 2021. Sumunod po si Brother Marcy ng later part ng June or early part ng July. Muntik po ako sumunod nung later part pa po ng July. Sapagkat matindi rin po yung nangyari po sa aking tama po ng COVID during that time. Bumaba na yung blood sugar ko, blood pressure, heartbeat. Sabi ng wife ko, talagang tumatagas po sa akin yung pawis, nanlalamig. Hindi ko na po alam yung ginagawa ko, ako'y binuhat nila. Salamat sa Panginoon, binigyan pa po tayo ng extra life. Kung hindi, kasama na po ako doon. Ding, Bebot, Marcy, at ang iyong lingkod. Buti na lang. Hindi po tayo nakasama po doon. Bagamat ang kanilang mga katawan po ay sinira po ng COVID-19. Subalit ngayon po ay malaya na po sila, no? Sa tanikala po ng kasalanan, ng mga karamdaman, at maging ng kamatayan. Sapagkat ngayon ay tinatamasa na po nila ang pagkalinga ng Panginoon doon sa langit. At kailanman hindi na po sila madedestroy, tulad ng sinabi dito sa scripture po natin. Sila po ay nasa langit na ngayon, nag-iintay po sa pangako ng Panginoon ng resurrection. Sa pagdating ng panahon po na yon, tatanggapin po nila yung tinatawag na eternal house o building from God in heaven. Ang ibig sabihin, a new body, a glorified body. Tulad din ng pangako niya sa ating lahat, tatanggapin din po natin ito sa takdang panahon. And so our earthly life is finite, but eternal life is forever. Our eternal life will end, but eternal life will be never-ending. And the Bible says we will live forever in one of 2 destinations, either in a place of torment called hell. Ang sabi po ng Scripture, there will be weeping and gnashing of teeth. Sa Luke chapter 16, dinescribe po yung hell doon. Ang sabi, a place of torment and agony in the fire. A place of terrible torment called hell, or either in a place of eternal joy or perfect happiness called heaven. A place of eternal joy, sabi ng Scripture, there will be no more sickness, no more sorrow, no more suffering, no more sin in this place. And in heaven, we will be reunited with our brothers and sisters who have died before us. And so there will be a great reunion in heaven someday. And we will be with Jesus, Revelation 21 in verse 3. We will be with Jesus forever, filled with happiness and wholeness, where we will gather around the throne of God forever. At doon po matatapos po yung, hindi matatapos kundi, yun ang simula, ng mga pangako ng Panginoon po sa ating buhay.
Now, brothers and sisters, let me give you this challenge. Ito po yung hamon para po sa ating umagang ito. Naalala ko po, napakarami na pong pagkakataon na ako ay umupo at naka-witness ng marami pong mga tao na nasa tabi po ako nila habang sila ay nakahimlay sa banig ng karamdaman. Mga mahal sa buhay, mga kaibigan, mga churchmates, habang iniintay po nila yung huling hininga po nila. Alam po ninyo, ito po yung pinakamalungkot na bahagi po na sa akin po, personal experience, kung makita mo na naghihingalo at nag-iintay na lang ng kamatayan yung isang loved one mo o kaibigan mo. You know, what people say in their final moments is very important. Napakahalaga po ng kanilang sasabihin. And I believe it is the most emotional and solemn time of their life. You know, when people are dying, in their last words, nobody has ever said, "Pastor, bring me my trophies and awards." Or, "I want to look at them one more time." "Pastor, bring me my masteral and doctorate diplomas." Gusto ko bago ako mamatay, nandoon sila sa tabi ko. "Pastor, dalhin mo sa akin yung aking mga passbooks, yung aking TCTs na naipon ko, lagay mo sa tabi ko bago ako mamatay." You know, when people are dying and they know their time is short, what they want in the room is not things or trophies or achievements or possessions. Hindi po yun. What they want are the people they love and contemplative time with God. Ito po yung panahon na kung saan gusto po nilang magnilay-nilay at gamitin ang huling pagkakataon na yon upang isettle once for all before God yung buhay po nila and to ask for forgiveness. You know, eventually we will all grasp fully, maintindihan po natin that life is short and brief. That life is not about achievements. Life is not about amassing wealth or having possessions, fame. Life is not about the things we dreamed of accomplishing in this life. Those things are good parts and good goals of life. But hear me and understand, brothers and sisters. James chapter 4, again, ulitin po natin, verse 14. Very loud and clear, James said, "What is your life? You are a mist that appears for a little while and then vanishes." You know, life is fleeting, and we cannot boast about our achievements. We cannot put too much confidence in our own efforts to take care of ourselves, but to seek the Lord who has the grand plan for our lives. That is what God wants us to do in this life. To seek Him first with all our hearts, our minds, our souls, and our strength. And He can and does determine the future and secure our lives now and forever. We should trust Him with all our lives and future plans. We will die, brothers and sisters. And the only question is when. We must begin preparing to meet death now. It is now. Don't waste your life. Make the most of your time to do good while you can. Make God your priority. Love, obey, and serve the Lord. There is in store for us great things that our mind cannot begin to conceive and comprehend. Great things are in store for us, brothers and sisters. The question is, are you prepared to die? You know, we cannot find a cure for death. It will surely come, but death will not have the last word, for Jesus has conquered the grave. Because He rose, we too shall rise. And in that faith, we take courage to live for Christ with reckless abandon,
because death is not the end of our story. For everyone who has received the Lord Jesus Christ, when you come to the end of your life, there is more beyond, more than you could ever dream, more than you could ever imagine. The hope we have in Christ is not vague. It is solid, concrete hope that is anchored on the promises of God, and hope that is grounded in the resurrection of Jesus Christ. It is a hope that transcends the grave, that looks beyond the here and now, that reaches into eternity. Napakaganda po nitong sinabi ng isang unknown author, at nais ko pong iwan ito sa ating lahat for reflection. Eternity to the saved is a day that has no sunset. Eternity to the unsaved is a night that has no sunrise. Let us come before the Lord. Let us close our eyes and begin to ponder on the message of the Lord for us today. Are you prepared to die? The best way to prepare for death is to repent. Repent before the day you die. And that day is today. Today is the right time. And Jesus invites you to His kingdom. He calls your name. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Consider the great love of the Lord, and He waits for you to respond. Romans 3:23, you need to acknowledge your sin before the Lord. In Romans 6 verse 23, there is hope in sin. We just need to receive the gift of Jesus Christ. In Romans chapter 10, 9 to 10, confess Jesus and believe Him, and you will be saved. Kung ikaw ay handa upang gawin ang bagay na ito, there is no tomorrow. Today is the day of salvation. Will you pray this prayer with me from your heart? Sabihin mo mga panalangin ito, Panginoong Jesus, nais ko pong matiyak ang kaligtasan ko. Kinikilala ko ang aking mga kasalanan sa iyong banal na harapan. Humihingi ako ng kapatawaran sa lahat ng ito. Humihingi po ako ng paglilinis ng banal na dugo ng Panginoong Jesus. At nais kong ipahayag ngayon ang aking buong pagtitiwala sa Panginoong Jesus. Ang buong pananalig ko sa Kanya na Siya lamang ang tagapagligtas. Isinusuko ko ang aking buhay at tinatanggap Siya sa aking buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Anong ginagawa mo ngayong kapatid sa iyong buhay? Mahalaga ang ating buhay na ginagawa sa ngayon at nais ang Panginoon na gawin mong priority. Gawin mo siyang priority ngayon sa iyong buhay. Maaari ka bang manalangin kung ikaw ay matagal nang sa Panginoon? Matagal mo nang binabaliwala ang tinig niya at ngayon nangungusap siya muli upang kunin ang iyong commitment sa Kanya, upang paghandaan ang araw ng kamatayan. Maaari ka bang manalangin na kasama ko ngayon? Panginoon, na pagtanto ko't naunawaan ang buhay ay maiksi. At maraming panahon ang aking inaksaya sa mga bagay na walang kabuluhan sa langit. Sa trabaho, sa hobby, maging sa pamilya na hindi ko inuna ikaw, at sa iba pang mga bagay, Panginoon, na humihila sa akin sa sanlibutan. Patawarin mo po ako. Ang mensahe mo ngayong umaga nagbigay po ng kamulatan at kamalayan sa akin na darating ang araw na ako'y mamamatay, at nais ko itong paghandaan ngayon. Nagamitin mo ang aking buhay upang maging kasangkapan ng iyong magandang balita, upang mahalin ka ng higit sa lahat, higit sa sariling pamilya. Ang sundin ng lahat ng mga utos mo, Panginoon, hindi ang ilan, at ang maglingkod para sa iyo, Panginoon. Tinatalaga ko ang aking buhay ngayon. Nais kong makipag-usap sa iyo personal. Wala nakakaalam sa desisyong ginagawa ko ngayon, sa piling mo at sa harap mo, Panginoon, ginagawa ko ito.
ng taos sa aking puso. Inaalay ko po sa iyo, Lord, ang aking buhay. Nawa gamitin mo, Panginoon, ang buhay na ito. Nawa, Panginoon, patuloy mong dalhin ang aking buhay sa pagbabago at sa patuloy na pagpapasakop sa iyo, Panginoon. At gamitin mo, Lord, ang aking buhay upang magbigay ng luwalhati sa iyong pangalan lamang. Salamat po, Panginoon, sa mensahe mo. Pagpalain mo po ito sa aming mga puso. Pinupuri ka po namin, pinasasalamatan sa lahat po ng ito. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Amen. Sige. Ulitin ko lang po yung sinabi ni Pastor Hernan kanina. Ang buhay ay maiksi lamang. So this life has an expiration date, but God promised to replace what is temporary with something eternal. So let's make God our priority. Great things are in store for us. Ano ba naman yung maliit na portion ng kung anong meron tayo for the eternal that is to come? So for those na nasa online po, naka-flash sa screen natin yung mga details where you can send over your tithes and offerings. And for those na nandito po ngayon, you may come forward with your offering. Salamat po sa lahat ng biyaya nyo at sa buhay po na ito. Lord, we are excited for what is to come ahead of us. We want to make you our priority. We love you and we give you praise and glory. All this we ask in Jesus' name we pray. Amen. Bago po tayo magbigay ng announcement, nais nating batiin po mga bagong kaibigan ng Emmanuel. Harnet Salazar, invited by classmate Daniela. Nasaan siya? Pakitaas nga kamay. Harnet. Ayun. Ngayon din naman si Yuning Jason, invited by Daniela. Yuning, pakitaas. Ayun. Salamat. Pwede na po maupo. Ayan, may kasabihan po tayo sa unang pagkakataon kayo ay kaibigan ng Emmanuel. Sa susunod kayo po ay kapamilya na ng Emmanuel. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Para po sa ating mga paalala, Lunes na naman po bukas, magsisimula pong muli ang ating fourth watch prayer time. So inaanyayahan po ang lahat. Tayo po ay nakaabot na ng more than 100, 3 beses na siguro o 4 na ulit na yon. So mas kailangan pa natin ng mas marubdob at mainit na pagpipray. Mag-pray po tayong patuloy para sa kaganapan ng gawain ng Panginoon. Susunod po yung ating generation, a small group. O yun. Generation for God ngayong September 29. Naanyayahan po yung mga youths po natin nandito. Invited yung mga friends ni Daniela. Okay? And of course, yung pong bowling ng ating gaganapin sa September 28. May bayad po ito. Libre lang yung mga
yung mga panauhin po natin. So let's support ito pong gawain na ito upang tayo po ay makapag-connect pa sa mga bagong kaibigan ng Emmanuel. Let's all stand. Ayan, small group later after this worship service. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po. Kami po ay muling nabighani sa mga katotohanan ng salita mo. At nawa ito ay maging ginintuang aral po sa amin. At patuloy na paalala, Panginoon, na ang buhay ay pansamantala lamang. At nais naming gamitin ito sa kapakinabangan at kaluwalhatian ng aming Panginoong Jesus. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen and amen. If our God is for us, then who could ever stop us?